Magulo at masalimuot ang mundo ng politika. Mahalata naman po natin yan sa mga napapanood pa lang natin sa balita. Puno ng korupsyon, pagtataksil at ng kasinungalingan. Kaya naman, hindi madaling mapabilang rito. Hindi lamang dahil sa dami ng problema at ng masasamang tao na kaharapin mo. Kung hindi dahil dito ay maaari mo ring makalimutan ang sarili at ang pamilya mo. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Itago niyo na lamang po sana ako sa pangalang Clarissa. Mahigit isang dekada na po kaming kasal ni Reynold. Nung mangyari itong ibabahagi ko sa inyo. Noong una ay simpleng teacher lamang ako, habang siya naman ay nagtatrabaho sa munisipyo. Pero dahil sa dami ng naitulong niya sa lugar namin, ay marami ang nag-udyok sa kanya na pumasok sa mundo ng politika. Noong una ay ayaw po niya kahit na ako mismo ang nagsabi sa kanya na magaling siya sa pamumuno ng bayan namin. Ang sabi niya ay hindi basta-bastang trabaho ito at natatakot siya na baka kapag nagkaanak kami ay mapabayaan niya kami na pamilya niya. Pero sa kabila nito ay napunta pa rin siya sa mundo ng politika. Naging mabilis po ang pag-angat ng pwesto ni Reynold. Hindi naman kasi katakataka na magaling talaga siya sa trabaho at talagang may malasakit siya sa kapwa niya. Kita ng lahat yun, lalong-lalo na sa mga proyekto na hindi lang niya basta pinasisimulan, kundi ipinapatapos niya at napapakinabangan kaagad ng mga tao. Ngunit sa kabila nito ay hindi po perpektong tao si Reynold. Marami siyang mga pagkukulang. Marami siyang mga kapintasan bilang asawa. Ano, Reynold? Hindi mo ba talaga kayang ibaba ang cellphone mo? Ang usapan natin, magpaplano tayo ngayon para sa anniversary. Sabay bugnot ko habang nakatingin sa dalawa niyang cellphone na nakapatong sa lamesa. Pasensya ka na, mahal. Alam mo naman na, ganito talaga ang trabaho ko. Hindi ba kaya ng ibang mga tauhan mo yan? Napakadami nila sa munisipyo, ikaw pa pati ang mag-aasikaso niyan. Nangako ka sa akin na ngayong araw hindi ka magtatrabaho. Sa akin ang buong atensyon mo pero umagang-umaga pa lang ganyan na agad. Pagreklamo ko, eto na, titigil na ako. Pasensya ka na, huwag ka nang magalit. Paano? Kung hindi pa ako magagalit, hindi ka pa titigil. Inirapan ko siya. Pasensya na, heto na. Saan mo ba gustong pumunta? Imbis na sagutin ang tanong, ay padabog akong tumayo at iniwan siya sa lamesa. Bahala ka. Makipag-anniversary ka dyan sa mga kasama mo sa munisipyo. Clarissa naman, sinubukan niya akong habulin pero lalo kong binilisan ang paglalakad. Pumunta ako sa guest room at saka inilak ang pintuan. Akala ko pa naman ay susuyuin niya ako at kukulit-kulitin pa. Pero hindi yun nangyari, Miss Roxy. Inabot ng tanghali ang pagkabugnot ko pero ni anino ni Reynold ay hindi ako sinuyo. Wala akong nagawa kung hindi ang lumabas ng kwarto. Nang tanungin ko ang mga katulong sa bahay, ay sinabi nila na nakaalis na daw ang kanilang sir. Napabuntong hininga na lang ako at padabog na naupo sa sofa. Kahit kailan talaga ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Mapa-weekends man yan o holiday. Masyado na siyang naging adik sa pagiging mayor, Miss Roxy. Sa sobrang inis ay pumunta ako sa kwarto namin at hinalungkat ang mga gamit niya. Kinuha ko ang isa sa mga credit card at saka tinawag ang driver namin. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni Joel. Sa mall. Wala ka namang ibang gagawin, hindi ba? Samahan mo kong mag-shopping. Nakita ko ang pagngiti niya sa rearview mirror. Wala po, ma'am, tara po. Sasamahan ko kayo kahit maghapon pa. Ganito ang madalas kong nagiging paraan para makaganti sa asawa ko, Miss Roxy. Ang lustayin ang pera niya sa pamimili ng mga mamahaling gamit na hindi ko naman kailangan. Gaya nga ng plano ay sinamahan ako ni Joel. Mga bags, damit, at kung ano-ano pa na alam ko namang itatambak lang sa bahay. May asawa ka ba, Joel? Pumili ka sa mga gamit na yan. Regalo mo sa kanya. Inginuso ko pa ang mga paper bags na hawak niya nang sabihin ko yon sa kanya. Natawa siya. Wala po akong asawa, ma'am.
Wika niya na nakapagpahinto sa paglalakad ko. Ha? Paanong wala? Wala po, as in, single po ako. Kahit girlfriend, wala? Umiling siya. May 1 taon ka na rin sa amin, no? Pero ngayon ko lang nalaman niya na. Hindi naman po kasi kasama sa trabaho ko ang ikwento ang buhay ko, ma'am. Natawa ako sa sagot niya. Sa wakas, umiti rin po kayo. Kanina pa po kayo nakasimangot eh. Ay, obvious na obvious ba? Nawala ako sa mood? Tumango siya. Huhulaan ko ho. Nagtatampunan man po kayo kay Mayor, no? Tinaasan ko siya ng kilay. At paano mo naman nasabi? Namimili lang naman po kayo, madam. Kapag wala po kayo sa mood, lalo na kapag si Mayor ang dahilan eh. Napailing ako at lihim na napangiti. Mabuti pa ikaw, napapansin mo, no? Hay nako, ang sir mo. Daig pa ang bato sa sobrang manhid. Pareho kaming nagtawanan. Ma'am, gusto niyo po bang gumaan ang pakiramdam niyo? May alam po akong lugar na makakatulong sa inyo. Talaga? Saan naman yan? Basta ma'am, sumama lang po kayo sa akin. O sige, basta hindi mo ko pababayaan ha? Sus naman si ma'am, kailan ko ho ba kayo pinabayaan? Muli kaming sumakay sa kotse. Pinabayaan ko siyang mag-drive habang nakatanaw ako sa labas ng bintana. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pakikipagkwentuhan ko sa kanya. Pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ko. Panay ang silip ko sa cellphone. Umaasang may kahit na isang text o tawag man lang sa akin si Reynold. Pero nabigo ako, Miss Roxy. Para bang hindi ako nag-i-exist. Para bang wala siyang alam na nagtatampo ako sa kanya. Nang huminto ang kotse, ay isang paresan ang bumungad sa akin. Pwede ba ako rito, Joel? Baka may makakilala sa akin. Inabutan niya ako ng mask at sombrero. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nakapagpa-reserve na po ako sa may-ari. May 2 kwarto po rito na pangbarkadahan. Naipa-reserve ko na po yung isa. Aba, handang-handa ka. Biro ko sa kanya. Siyempre naman po, madam. Kaklose ko yung may-ari niyan eh. Inalalayan niya akong makababa ng sasakyan. At hanggang sa makapasok kami, ay hindi niya binibitawan ang kamay ko. Wala naman pong ibig sabihin yon, Miss Roxy. Ganun na talaga ang nakaugalian na gawin ni Joel lalo kapag maraming tao. Pero aaminin ko, sa akin ay hindi lang yun simpleng hawak kamay na dapat niyang gawin para sa trabaho. Kapag ginagawa niya yon, pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko at talagang safe ako sa piling niya. Grabe ang anghang, pero ang sarap. Puri ko ron sa in-order namin na overload pares. Sabi niyo, ma'am, hindi niyo mauubos ang 2 rice. Pangatlo niyo na po yan ah. Natatabang sabi niya sa akin. Nahihiya akong natawa habang nagpupunas ng pawis sa noo. Kasi naman, ngayon lang ako ulit nakakain nito. Nakakamiss. Uminom ako ng malamig na tubig para ibsan ang anghang bago muling nagsalita. Pero Joel, may pabor sana akong ihingin sa'yo. Ano po yun? Muli niyang sinalinan ng tubig ang baso ko nang makita niyang ubos na ang laman. Hindi ko naman mapigilang mapangiti dahil sa ginawa niya. Pwede bang Clarissa na lang ang itawag mo sa akin? Lalo kapag tayong 2 lang. At saka, huwag ka na rin sanang masyadong maging formal sa akin. Natigilan siya sa sinabi ko. Bakit naman po? Pasensya ka na kung medyo weird ang hinihingi ko ah. Pero gusto ko sana na maging normal na tao kahit minsan lang. Medyo nakakapagod na rin kasi talagang maging asawa ng mayor. Alam ko naman na hindi ganun kabigat ang mga gawain ko. Hindi gaya ni mayor. Pero nakakasakal ang pressure. Yung palagi akong may imahe na dapat alagaan. Ni simpleng picture, dapat walang maipintas sa akin. Hindi naman ako perpektong tao eh. Mataman siyang nakinig sa akin. Sige, walang problema, Clarissa. Nagpatuloy kami sa pagkain. Hindi ko na malayang nakadalawang order na pala ako ng pares nang bigla kong maalala ang mga alaala namin dati ni Reynold. Oh, Clarissa, bakit ka lumuluha? Tanong niya.
Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko pero patuloy lang sila sa pagbagsak. Kaya naman kahit na gusto kong sabihin na hindi ako umiiyak ay hindi ko magawa dahil kitang-kita naman ang ebidensya. Namimiss ko lang kasi. Ang alin? Inabutan niya ako ng panyo. Namimiss ko lang yung ganito. Dati kasi, ganito ang palagi naming bonding ni Reynold. Pero ngayon, simpleng pagkain na lang ng pares kasama siya. Parang kailangan ko pang ipagmakaawa. Para akong baliw na umiiyak at tumatawa ng sabay. Ang drama ko ba? Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Wala yun. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ko at bahagyang pinisilyon. Ganito na lang. Ano pa ba ang mga namimiss mong gawin? Sasamahan kita. Talaga? Oo naman. Inubos namin ang maghapon sa pagkukwentuhan at pagpaplano ng mga sunod naming gagawin. Hanggang sa umabot na nga ang oras na kinailangan na naming umuwi. Excited akong umuwi para ikwento sana kay Reynold ang nangyari sa araw ko. Pero pagdating ko sa bahay ay may kausap na naman siya sa cellphone at hindi ako binigyan ng pansin. Naligo muna ako at saka kumain ng hapunan. Umaasang matatapos din siya sa mga ginagawang trabaho. Pero hanggang sa humiga na ako sa kama ay busy pa rin siya sa pakikipag-usap. Umabot pa ng 11 bago siya tumabi sa akin. Galit ka pa rin ba, mahal? Siguro naman, lumamig na ang ulo mo sa dami ng binili mo sa mall kanina. Galit akong lumingon sa kanya. Alam mo ikaw, okay na sana eh. Hindi na sana ako galit. Pero yung ugali mo na akala mo kapag nakapamili na ako okay na ako. Yan ang pinaka kinakainisan ko. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan ko ng asawa? Hindi yung kung ano-anong gamit dyan sa mall. Sus, kunwari ka pa, Clarissa. Mahigit 100,000 ang pinamili mo kanina. Imposible mang hindi ka nag-enjoy doon. Asawa ko ang kailangan ko, hindi kung ano-ano. Galit akong tumalikod sa kanya at saka nagtalukbong ng kumot. Pilit niya akong niyayakap pero pilit ko rin siyang itinutulak palayo. Yun ang pinakaayaw ko, Miss Roxy. Akala niya kasi kapag nabili ng pera niya, ang mga gusto ko ay okay na. Mawawala na ang tampo ko at okay na ulit kami. Maglalambing siya na akala mo hindi niya pinasama ang loob ko. Habang patuloy sa paglaki ang sama ng loob ko kay Reynold, ay siya namang pagtatag ng samahan namin ni Joel. Gaya ng ipinangako niya sa akin, ay sinamahan niya ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Pumunta sa park, sa peryahan, naglaro pa nga kami ng bingo ron at kahit hindi siya marunong, ay sumali siya para sa akin. Ginawa namin ang mga bagay na dati ay kaming dalawa ni Reynold ang gumagawa. Mga bagay na sobrang namimiss ko pero malabo nang magawa pa namin ulit ng asawa ko. Hindi ko na malayan na sa mga simpleng pagpasyal-pasyal na yon ay tuluyan ng nahulog ang loob ko sa driver ko. At intibo po siya at para bang kilalang kilala na ako. Alam niya kapag nauuhaw ako, kapag pagod na ako. Alam niya ang gagawin kapag naiirita ako. At alam din niya ang mga pagkain at inumin na gusto o ayaw ko. Kabisado niya ako, Miss Roxy. Sa sobrang pagkabisado niya sa akin, ay parang siya ang asawa ko at hindi si Reynold. Dumating ang araw no ng pangangampan niya. Gaya ng dati ay kailangan ko na namang siguruhin na magiging perpekto ang bawat litrato namin. Ngiti doon, ngiti dito. Kaway doon, kaway dito. Walang katapusang pakikipagkwentuhan sa mga tao. Pakikipagplastikan sa kabilang partido. Ganyan po ang ginagawa namin sa tuwing eleksyon. Nakakapagod. Nakakapagod pero hindi mo pwedeng ipakita sa mga tao. Mabuti na lang at nandyan si Joel na sumasalo sa akin pagkatapos ng nakakapagod kong araw, Miss Roxy. Dumating sa punto na hindi na ako nakukontento sa pagpasyal at pagkukwentuhan namin. Isang araw ay niyaya ko siyang kumain sa isang restaurant na malayo sa lugar namin. Mahaba ang drive papunta ron pero gaya ng dati
ay masayang biyahe dahil sa napakaraming kwento at mga biro ni Joel. Nang dumating kami sa restaurant at magsimulang kumain, ay kinausap ko siya. Joel, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Kahit konti. Desperada kong tanong. Nang mag-iwas siya ng tingin at hindi nakasagot, ay doon ako napangiti. Alam kong may gusto ka rin sa akin at alam mong kayang-kaya kong itago ang relasyong ito sa lahat ng tao. Magiging tikom ang bibig nila kapag nabigyan ng salapi. Sa tagal ng kasama mo kami ni Mayor, panigurado kong alam mo na yan. Sigurado ka ba rito, Clarissa? Hindi ko naman itatangging may gusto rin ako sa'yo. Sa palagay ko nga, mahal na kita. Matagal na higit pa sa panahong inaakala mo. Pero napakabait sa akin ni Mayor. Sigurado ka ba nakakayanin nating pagtaksilan siya? Miss Roxy, para akong teenager na nanliligaw sa isang lalaki. Mahaba-habang eksplanasyon at pangungumbinsi pa po ang nangyari bago ko tuluyang napa-oo si Joel. Pero masasabi ko naman na worth it yun dahil talagang napakasaya ko nung magkaroon kami ng bawal na relasyon. Naging mas madalas ang paglabas naming dalawa dahil hindi naman kami pinagsususpetsahan ng asawa ko. Kinuha niya kasi talagang bilang personal driver at bodyguard ko si Joel. Kaya naman, inaasahan niya na sa tuwing lalabas ako ay kasama ko ito. Pero para makasiguro ay sinubukan kong lumabas ng mag-isa. Makailang beses kong ginawa yon, Miss Roxy, para makita ang magiging reaksyon ni Mayor. At gaya nga nung inaasahan ay pinagalitan niya ako dahil delikado raw na lumabas akong mag-isa. Dahil doon ay naging kampante kami ni Joel. Pero Miss Roxy, siguro totoo nga na ang mga taong mababait at mapagkalinga sa kapwa ay sinusubaybayan ng Diyos at inaalagaan. Maniniwala po ako na ganun ang nangyari sa asawa kong si Reynold. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, ay hindi ko inaasahang pakikialaman niya ang mga gamit ko. Binuksan niya ang iPad ko at doon niya nakita ang mga usapan namin ni Joel. Ginising niya ako at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang makita kong hawak niya ang iPad ko. Mabilis ko yung hinila palayo sa kanya. Ano ka ba? Bakit ka ba nangingialam ng gamit ng hindi naman sayo? Totoo ba yung mga nakita ko, Clarissa? Malalim at mahina ang boses niya. Kaagad kong in-off ang iPad. Matulog ka na, Reynold. Ayokong pag-usapan to. Kailan niyo pa ako niloloko? Ang laki-laki ng tiwala ko sa inyo ni Joel. Napakabait ko dun sa tao. Pati nanay niyang matagal nang nakakonfine sa ospital. Ginastusan ko para gumaling. Tapos ganito lang ang gagawin niyo sa akin? Natigilan ako nang makita ko na pumatak ang mga luha niya. Reynold, Clarissa, paano mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita. Alam mo naman na ikaw lang ang meron ako. Wala tayong anak at tayo na lang ang pamilya ng isa't isa. Paano mo nagawa sa akin? Tuluyan ding tumulo ang mga luha ko nang magsimula siyang humagulgol, Miss Roxy. Akala ko noon, kapag dumating ang araw na mahuli kami ni Joel, ay katakot-takot na sigaw, pagbabanta at bugbog ang aabutin namin. Pero Miss Roxy, hindi po ganon ang nangyari. Parang bigla akong nagising. Bumalik lahat ng nararamdaman ko kay Reynold. Parang dinudurog at pinipiga ang puso ko nang makita kong umiiyak talaga siya. Paano ko nagawang makalimutan kung gaano kabuting tao ang asawa ko? Paano ko nagawang makalimutan kung gaano niya ako minahal at ang lahat ng sakripisyo niya para maibigay ang lahat ng kagustuhan ko? Walang sigaw o sumbat akong narinig mula kay Mayor. Pero kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na umalis na raw si Joel. Nag-iwan siya ng huling mensahe sa akin sa pamamagitan ng text message. Ang sabi niya ay kinausap daw siya ni Reynold. Tinanong daw nito kung bakit niya nagawang ahasin ako. Tinanong ko siya kung pinagbantaan ba siya o tinakot ng asawa ko. Pero ang sabi niya ay gusto niyang gawing tama dahil hindi na kaya ng konsensya niya nasaktan pa si Mayor
Lalo at napakabuti nitong tao para sa kanya. Miss Roxy, hanggang ngayon po ay mag-asawa pa rin kaming dalawa. Pero nagbitiw na po siya sa pagiging mayor. Kasagsagan po ng eleksyon noon nung mahuli niya kaming dalawa ni Joel. At dahil doon ay umurong siya sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Nanghingi siya ng tawad sa akin dahil sa mga pagkukulang niya na lalong ikinahabag ng puso ko. Dahil sa lahat ng nagawa kong pananakit sa kanya, ay siya pa talaga ang humingi ng tawad. Sa ngayon po, ay masaya kaming namumuhay na dalawa. Pero ang konsensya na nararamdaman ko ay panghabang buhay ko na pong dadalhin, Miss Roxy. At habang buhay ko ring susubukang makabawi sa asawa ko para sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Huwag nating hayaan na pansamantala tayong kainin ang tukso dahil lang sa hindi natin nakuha ang atensyon o nagkulang ang ating mga asawa. Bagkus ay intindihin natin at kausapin para hindi na madagdagan pa ang bigat ng inyong pagsasama. Dito ko na po tatapusin ang liham ko at sana po ay nakakuha kayo ng aral na naging karanasan namin ng asawa ko. Lubos na gumagalang, Clarissa.